Yo, what's up? It's GDPX. Welcome sa ating another video. At ayan, gagawin na natin yung request ni Sir na i-demo or gawan ng ganitong klaseng setup. Si Sir kasi nag-request nito, so gagawin natin siya dito sa video natin. And para na rin sa mga nagbabalak or mayroong ganitong klaseng setup. So bibigyan ko kayo ng ideya kung ano nga ba yung mga possible na pwede nyong gawin dito. So dalawang method ito. Yung first method natin na ituturo ko sa inyo, which is yung analog style. So mamaya i-explain ko yun sa inyo. Pero introduction muna tayo dito, like mga connections, change, and mga purposes nila. Okay, so yung connection natin, so makikita nyo dito yung white na Type-C natin dyan. So naka-charge kasi yan kasi palobat na yung MK300 natin. So i-release ko siya na gamitin habang naka-charge. And ito naman, yung another Type-C cable ay magre-record tayo. Gagamitin natin interface ni Blackbox directly dito sa ating tablet. So I'm not sure kung 100% kung ano yung naririnig ko dito sa kwarto ko ay ganun din sa audio. So bear with me na lang later. Okay, so let's go with chain naman. Okay, so yung chain natin madali lang, first, second, and third. Una, pangalawa, at pangatlo. Last chain si Blackbox. Ngayon, let's go with purposes naman. So sa purposes natin, ganito yung ginawa kong setup. Si MK300, ang purpose ko sa kanya ay compressor, noise gate, overdrive, and EQ, modulation, delay, and reverb. Okay. Ngayon, dito naman sa ating Joy American, syempre yan yung nagsisilbing kumbaga preamp natin, okay? Tapos si Blackbox naman, ang purpose ko sa kanya ay noise gate, and then amp, tapos modulation, delay, reverb, and cabinet. Parang lahat na rin, no? Lahat na rin siya. Pero depende rin sa gagawin natin mamaya. And then, ito naman, si M-Wave Chocolate natin, nakakonect siya sa ating Blackbox. Ito yung kinokontrol ng ating M-Wave Chocolate natin. So, tulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko lang ay naka-analog style tayo. Yun yung first method na gagawin natin. Eh, bakit ganun analog style? Eh, naka-multiplex ka naman. Kasi nga, ang gagawin natin dito, hindi na tayo lilipat ng mga iba't ibang klaseng presets para magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng tones. As in, naka-stay lang tayo dito. Okay, hindi na tayo lilipat-lipat ng mga preset kasi nga, lahat ito naka-stamp mode na sila. Okay, ganito, may technique ako na ituturo sa inyo. Dito sa Joy American, kung gusto nyo siyang diretsyong nagagamit, buong set, no? For example, nagigig kayo, gusto nyo siya gamitin diretso, lahat ng kanta ninyo, kailangan, dun sa mga gagamitin ninyong preset, ay naka-fix na yung settings ni Joy American. So, kailangan, yung clean, yung overdrive, distortion, lead ay okay at pasok yung tunog niya dito sa Joy American kapag nilagyan na natin siya mamaya. Okay, so yun yung ginawa ko dito. Kailangan, kapag gagamit kayo ng mga iba't ibang klaseng preset ay hindi nyo na iikot-ikutin yung mga knobs natin dito. Syempre, medyo arang time consuming siya kasi sa clean tone, i-adjust mo na naman. Sa overdrive, adjust na naman. So, kailangan ang gawin nyo na lang ay timplahan nyo ng lahat ng preset nyo na kung saan okay lahat yung tunog nyo kapag may Joy American. Para hindi na kayo iikot-ikot pa, diba? So, medyo time consuming siya. Medyo mapapabagal yun. Ganun. Okay, let's go with sound checking muna. Ito yung bypass sound natin. Tapos una kong ginagawa, ibinubuksan ko yung cabinet. Dito naman sa cabinet ni Blackbox, ang ginawa ko dito ay ganon din sa Joy American. Kailangan pipili ako ng cabinet na kung saan okay din lahat sa preset ko na gagamitin natin. So ang gamit ko dito, EVH 5150. Ganito naman yung tunog ng ating EVH. And then next, kapag meron na tayong Joy American, ganito naman yung tunog niya. O diba, nag-boost ng konti yung clean tone natin. So yung cabinet ko, and then yung Joy American, hindi ko na yung gagalawin. Diretso na yan naka-switch on. Okay, tulad ng sinabi natin kanina. Ngayon, let's go back dito sa M-Wave MK300 natin. Ang ginawa ko dito ay naka-stamp mode na din dyan. So ito yung ito expression pedal. And then next naman, itong overdrive. Ayan, naka-tube screamer ako dyan. Ito yung settings natin, pakita ko na rin sa inyo. Ayan. Tapos, next naman tayo, itong EQ. So, ito, pang dagdag bright lang or sharpness. Ayan, yun yung settings natin. At ito naman, kung magtatanong kayo ano yung tuner ko, saan ako nagtotono, ay ito, Control B. Para instant, no, mabilisan na. Kasi kapag dito, matagal pa, mga 2 seconds pa bago makapagpunta sa tuner mode, no. So, yun. Let's go with overdrive muna. So, yung overdrive natin, ganito yung sounds niya.
Yun yung sounds natin. So yung overdrive ko, nakaset na rin siya na kung saan okay lahat yung sounds ko, di ba? So hindi ko na to ginalaw, hindi ko na din nung gilaw nung cabinet natin. Okay yung sounds ko sa overdrive. Ngayon, paano naman yung distortion ko? Yung distortion ko dito sa black box kasi yung chocolate natin, kinokontrol niya yung noise gate, itong amp, and then ito reverb and delay. Yun yung kinokontrol niya. So naka-stamp mode din niya lahat. So kapag distortion naman, ginagawa ko parang sandwich din yung distortion. Alam niyo yung traditional na setup, overdrive, distortion, and cabinet or preamp, ganon, di ba? So ginawa ko ganon din. So distortion muna bago overdrive muna bago distortion. So overdrive, tapos dito naka-distortion ako. So gamit ko dito yung number 5 British 800. Ayan, so ganito yung sounds ko. So open natin yung gate. Ngayon, kaya may EQ tayo dito kasi nga kapag nabibitin ako sa sounds ko, lalo sa distortion, ginagamitan ko ng EQ. Para yun, may tone shape pa din, no? Paano naman yung lead tone ko? Madali lang naman, isang delay, ganyan. So yan yung sounds ko. Okay, yun yung distortion or drive sounds natin. Patay na natin ito. And ngayon, let's go with wah. Paparinig ko lang sa inyo yung wah. So kapag wah na, ito, pipindutin natin yan. Sadly, hindi ko siya mapakan kaya hindi ako makapag-play ng maayos. So, nakaupo kasi tayo, kaya kinamay na lang natin siya, okay? So, ganun yung ginawa ko. Nakawa na tayo dyan. Ito naman, naka-distortion, overdrive, distortion, okay? Ngayon, let's go with ambient naman. Kapag ambient na, syempre, pinaka-basic, reverb, and then delay. Pero kung makikita niyo yung settings ko sa reverb, mababa yung settings. So bakit mababa yung settings? Kasi nga hihingi tayo ng reverb sa black box. So yung settings ko dito, ito naman yung mataas. Naka-cloud tayo dito. Okay, so naka-cloud reverb tayo sa black box. Medyo mataas din yung settings natin dito. Ngayon, pag pinagsama na natin yung reverb ni MK300 at reverb de black box, ganito yung sounds nila. Alam nyo ba, pwede tayo dito makapag-trails. So bakit may trails? Wala nga trails si M-Wave. Ganito yung technique na gagawin ko or gagawin natin para may trails. So, alam naman natin na walang trails si M-Wave, 'di ba? So, kaya rin na may dalawang reverb diyan kasi nga may iwan si reverb ni black box. Kapag lilipat tayo ng preset, ito, check this out, 'di ba? Nag-ano ka, for example, nag-ambient ka. O, diba? May reverb pa rin na nangyayari kasi nga naiwan yung reverb ni black box. Imagine mo wala nang mga settings dyan, hindi naka-on yung reverb natin dyan, pero nagtutuloy pa din yung trails or yung tails ng ating reverb natin. Ulitin natin. O, diba? Nandun pa rin yung reverb. So, yun yung technique na ginagawa ko. Kaya may trails pa din. Kahit na walang trails si M-Wave, no? And ito, next thing din na ginagawa ko ay magiging, kumbaga, drive lead or clean drive yung tones natin kapag naglagay tayo ng overdrive. So, ito yung clean ambient.
And then, kapag gusto mo ba siya maging parang solemn or mas melodic, no? Mag-add ka ulit ng reverb kay Black Box. Tapos, pwede ka rin maglagay ng EQ kung gusto mo. 'Di ba? So, ganito yung sounds niya. Diba? Ang daming nangyayaring tones, maraming nangyayaring preset pero naka-stay pa rin tayo sa isang preset, isang bank, no? So, pakita ko rin yung settings natin para sa stamp mode ni MK300. Ayan, gayahin nyo na lang yan. Ito ang gagayahin nyo, ha. Ayan, yung module na yan. Pero ito sa baba, wag nyo na. Wag nyo na gayahin yan, disregard nyo na yan. Ito lang yung gagayahin nyo. So, ito, nakaset siya sa wah. Ayan, so gamit ko dito palang wah ay yung X-wah. Gayahin nyo yung settings kung gusto ninyo. Ayan, tapos sa compressor, nakalimutan ko ipakita. Ayan yung settings natin. Parang naka-flat lang lahat, no? Flat settings. Ayan, so I guess hanggang dito na lang yung video natin. Kung medyo nalito kayo or naguguluhan kayo sa ginawa ko, pwede nyong balik-balikan or ulit-ulitin itong video natin. Abangan nyo pa yung method number 2 natin kasi first method pa lang ito. Ayan, kung gusto nyo gayahin yung analog style natin by GD Effects, of course, pwede nyo gayahin yan, no? So hopefully nagkaroon kayo ng ideya, nakatulong tong video natin at abangan nyo pa yung mga susunod natin na mga content and mga videos, no? So kita-kits ulit tayo sa mga susunod na ating video and this is GD Effects and keep rock on, let's go!